Isang pagbati ng magandang araw at maligayang bagong taon po para sa 2025. Ayun po ay narito ako sa bansa ng Bali, Indonesia. So we are spending our vacation with my family. Kahit paano, paminsan-minsan po ay makapag-travel naman. Ano po? So siguro matagal-tagal na rin bago ako muling nasundan, no? Itong vlog na ito ay nais ko rin ibahagi sa inyo at ako'y natutuwa dahil sa aking mga subscribers na kahit wala akong vlog, matagal na hindi ako nakapag-vlog, ay patuloy pa rin sila, no, sa pagsubaybay sa akin. Maraming salamat po sa inyo, sa aking mga subscribers at sa aking mga tagapanood, ng mga kahuwa ko, no, dito sa ating Homeowners Association. Ayan. So ngayon po ay magbabahagi ako sa inyo ng isang bagong content ng vlog. At ito'y isang magandang balita po para po sa ating mga kahuwa. Magandang balita in the sense na mayroon na pong solusyon, no, sa ating mga problema tungkol sa lack of quorum na madalas o minsan ay yan ang hirap, no, ng mga huwa, yung mag-gather ng quorum. Kasi talagang totoo yan, no? Napakahirap talaga magtawag ng meeting o kaya maghagilap ng quorum, lalong-lalo na sa election. Kaya tuloy nauuwi sa isang failure of election due to the absence of quorum. So yan po ang madalas na problema ngayon ng ating mga huwa. Kaya siguro naisip na DSUD na sa kanilang bagong ngayon, no? Bagong revise 2024 Implementing Rules and Regulations ng RA 9904 ay minabuti nila na magkaroon ng mga solusyon yung patuloy na mga concerns ng ating mga kahuwa. At particular na dito, no, may ilan akong babanggitin ng mga pagbabago dito sa bagong Implementing Rules and Regulations 2024 ay yung termino ng panunungkulan. Dati kasi ay unlimited hanggat ikaw ay ibinuboto ng members ng HUA, patuloy kang nagiging officer sa asosasyon. Pero sa ngayon, nais ng DSUD na bigyan siguro ng pagkakataon yung iba na siya namang mahalal at mamuno sa ating mga HUA. Kaya sila po ay naglagay ng fixed term of 2 years, no? At meron pong dalawang consecutive term of office. Ayan. At yung isa ay sa provision naman ng pagbabago ay tungkol sa failure of election. Ano ang epekto niyan? Ayan, sa ating mga huwa. At meron din dyan, iba pa, na mga pagbabago tungkol sa ano ba ang bilang ng boto? No? Ilan ba ang bilang ng boto ng bawat homeowner kapag bumoto siya during election. Ayan. So marami pa, no? Ilan pang mga revision ang makikita at mababasa natin diyan sa bagong revised Implementing Rules and Regulations. Pero hindi pa yan ang aking uulahin, no? Siguro sa mga next vlog ko, yan ang aking isusunod. Yung term of office, failure of election, anong epekto niyan, so on and so forth. Sa ngayon, ang unahin ko muna, aking mga kahuwa, my dear subscribers, ay yung tungkol sa problema sa lack of quorum. So ngayon, nais kong ibalita sa inyo ang isang good news tungkol sa solusyon, no, sa lack of quorum. Kaya ang content ng vlog ko ngayon ay lack of quorum, may solusyon na. Ayan. Yan po ang content ko ngayon, no? Kaya simulan na natin. So una ay may babanggitin akong mga provision na may kaugnayan dito sa solusyon na ito sa lack of quorum. Una dito, babasahin ko yung Section 90 ng bagong Implementing Rules and Regulations. Sa Section 90, yung tinatawag na Notice of Election. Ayan. So nakalagay dito na the notice of election must be served to all members in good standing at least 5 days prior to the scheduled date of election. Ayan.
To prevent any failure of election due to absence of quorum, the following shall be stated in the notice. Ayan. Letter A declaration that the recipient is a member in good standing of the association. B, a declaration of the member's intent to participate in the election, either in person or by proxy, and a statement that the mere receipt of the notice of election shall suffice for purposes of determining the existence of a quorum in the election, regardless of whether the member participates in the election, either in person or by proxy. Ayan. Tapos yung paliwanag dito ay nais kong ibahagi sa inyo, no? Ayon sa aking understanding dito. Okay, una po, doon sa section 90 sa notice of election. Ang notice of election, dapat, no? It is a must. Dapat ay siniserve yan doon sa members in good standing. Yan. So, doon po sa good standing, hindi po lahat ng members ay bibigyan ng notice of election. Ang notice na yan ay within 5 days, no? At least 5 days, prior to the scheduled date of election. So, 5 days before the election, dapat na-serve na yung notice of election doon sa members in good standing. Yan. So, malinaw po yan. Ngayon, sabi dito, para po maiwasan ang failure of election dahil sa kawalan ng quorum, meron mga dapat ilagay sa notice of election. Ano yung mga dapat ilagay? Doon sa notice of election, una, ang sabi, meron dapat deklarasyon doon sa tumanggap o bibigyan ng notice of election na siya ay isang member in good standing. Ayan. Dapat ilalagay po yun doon, ang deklarasyon na si Mr. A, halimbawa, ay isang member in good standing. Ayan. So, isang deklarasyon din na yung member ay dapat ay meron siyang intent to participate in the election, either in person or by proxy. Ibig sabihin lang yan, ilalagay doon ang isang deklarasyon sa notice of election, yung intensyon ng kasapi ng huwa na member in good standing na meron talaga siyang intensyon na makilahok, no, doon sa gagawing eleksyon. Ayan. So, yun, malinaw. At yung pangatlo, meron dapat nakasaad, no, na yung pagtanggap ng notice of election ay dapat yun ay sapat na upang mapabilang doon sa existence ng quorum. Ibig sabihin yan, kapag nag-abot ng notice of meeting, notice of election, ang ELECOM, doon sa mga members in good standing, dapat meron pong pagtanggap o receiving copy. Para sa ganun ay pag napermahan yun, yun ay makakount na yun, mabibilang na yun, doon sa pagdetermine ng quorum. Kung 100 yung members ninyo, bibigyan nyo lahat yun, yung member in good standing, para makapag-participate sila. Kasi kung matatanda natin, yun lamang member in good standing ang pwedeng makilahok sa eleksyon. Pero ang members na hindi good standing, pwede pa rin ninyong imbitahan to attend the meeting. Only na hindi sila pwede makilahok na doon sa oras ng eleksyon. So yun lamang mga member in good standing ang pwedeng bumuto doon sa oras ng eleksyon. Ayan. So yun po malinaw. So ibig sabihin pala ngayon, yung tatlong yan na aking binanggit, dapat ilalagay ninyo sa notice of election ninyo na iaabot sa kanila. Kasi pag once na nandun na lahat yun, nakalagay yun, nakasaad doon, ay hindi na tayo mangangamba na mawawala ng quorum. Bakit? Usually kasi, sa mga huwa, di ba, inimbitahan natin sila na dumalo sa JA. Kasi ang JA, sinasabay din doon ang eleksyon. Kaya lang, tumatanggap lang sila yung iba, pero hindi dumadalo. Di ba? So yun ang realidad.
tumatanggap sila ng notice of meeting, then pagdating ng oras na ng meeting at election, hindi na po sila dumadalo o nakakadalo. Kaya apektado ang quorum. Paano kung ang 100 na yun ang hindi dumalo ay 55 o kaya 51? Wala nang quorum yun. Di ba? Kasi ang dumalo is less than 50% plus 1 o simple majority. So dapat ang mga dadalo dyan ay simple majority ang dapat mapabilang, no? Kung may absent man dyan, at least dapat umabot man lang ng 50 plus 1 as considered na simple majority yan. Ayan. Pero doon lamang yan, particular sa member in good standing. Ayan. Kaya ngayon, to summarize, yung pagtanggap nila to receive a copy of the notice of election shall suffice or will suffice doon sa pagdetermine ng quorum, no, ng election. So enough na yun. Tinanggap nila yun, they-receive nila, yun ay counted na yun doon sa magiging, ang tawag dito, magiging participants doon sa mga dadalo sa election. Ngayon, sino pwedeng bigyan? Kung wala doon yung homeowner, kung sino yung kasambahay doon na meron discretion to decide, no? Naunawaan yung sulat, yung notice, ay pwede na yon. Hindi naman kailangan ng member nandoon. Siyempre, kung may trabaho yon o wala sa bahay at andun lang yung katulong, kapatid, o kung sino man nandoon, pwede na yun sila, allowed na yun sila tumanggap, no? Mag-receive ng kopya ng notice of election. Then yung kopya na yon, siyempre ang ELECOM, yun na ang magiging magiging records on file nila. Para pagdating sa bilangan ng quorum, dumaluman sila o hindi, basta tumanggap ng sulat, ay counted na yung kanilang pagtanggap ng sulat doon sa pagbilang ng quorum. Kasi nakalagay dyan, ang sabi dito, regardless na sila ay dumating o kaya dumalo doon sa meeting or election, enough na yun, no? Para ma-determine ang quorum, mapabilang sila doon sa quorum. Diba? Regardless. Ayan. Kasi kung sasabihin natin, unawain natin na, paano yun? Tumanggap na sila, no? O kaya hindi sila tumanggap. Paano yung mangyayari ngayon? Diba? Kung hindi sila tumanggap, walang nakatanggap, hindi sila mapapabilang sa quorum. Pero kadalasan naman usually ay may tao ang bahay, di ba? May tumatanggap. So yun ang importante doon. Ayan. Dumalo man siya o hindi doon sa election o kaya sa meeting, walang problema. Meron ng sure na magkakakurum kayo diyan. Di ba? So yun ang maganda dito sa provision na ito. Ayan. Kaya yung sinasabi sa section 91 na aking babasahin, nandito, no? Ito nakasaad, quorum in election under section 91 ng bagong implementing rules and regulation. A simple majority of members in good standing shall constitute a quorum. Yan, gaya ng binabagay ko kanina, no? 50 plus 1 doon sa MIGS o member in good standing ay yun lamang, no, ang pwede mag-constitute ng quorum o magbuo ng quorum. Nakalagay dito sa paragraph 2 under section 91, mere receipt of the notice of election by the member or any member of his or her household with sufficient discretion shall be counted in determining the existence of a quorum and the said election. Mere receipt only, no? Mere receipt. Ibig sabihin, yung pagtanggap lamang at pinirmahan niya yon, that is enough, no? That would suffice in the determination of a quorum. Diba? So wala nang masyadong problema. Dahil lahat yan halos tatanggapin, no? Kung hindi sila tatanggap, magkakaroon sila ng sanction, diba? Member in good standing na sila, tapos i-refuse nila tanggapin yon, bihirang mangyari yon. Pero pag may gumawa niyan, may sanction sila. Bakit?
Kasi ang sabi sa mga bylaws natin sa HUA, dapat ang HUA ay sumusunod sa mga rules and regulations na pinatutupad ng ating mga officers. Ayan. So ang sanction na yan ay makaka-apekto sa kanilang pagiging member in good standing. Kaya yung iba na hindi member in good standing, binabaliwala lang yung mga ganyan, status ng membership, this time may encourage na sila, no? Para maging member in good standing. Kaya itong provision na ito, na Section 90 and Section 91, ay makakatulong na po doon sa pagsolusyon ng lack of quorum. Malinaw po, no? So, kaya nga, mga kapatid, siguro dumating yung time, no, na itong pagkakataon na ito o itong pagbabago na ito ay isang naging magandang solusyon doon sa ilang problema ng HUA. Actually po, marami pong mga nagpa-file na, no, ng mga complaint doon sa ITSAC o kaya sa DSUD. Dahil merong ilan, hindi man lahat, merong iba na homeowners association na nagsasubmit doon sa DSUD ng election-related reports na akala nila makakalusot sa DSUD, pero nakikita pa rin ng DSUD, nababasa, na-evaluate ng DSUD, na yung palang tawag dito, yung attendance, no, ng election ay hindi nabuo ang quorum. Ayan. So, kaya nga sa quorum ay malinaw po yan sa ating mga bylaws, no, na ang pwede lang mag-participate sa election ay yung member in good standing lang. Yun ang isang privilege na ibinibigay sa kanila. Kaya yung mga members na hindi good standing ay medyo yun ang problema ng HUA natin. Kaya pag nakita nila itong solusyon na ito, nalaman na nila ito, sa patuloy na pag-usad ng inyong mga eleksyon dyan sa inyong HUA, siguro baka sila'y mahimok na rin natin, no, na magsangkot na rin sa mga halala natin dyan sa HUA. Kasi once and for all naman ito ay sa welfare naman, no, ng ating asosasyon. Ibig sabihin, kailangan natin dyan ng pagkakaisa, pagtutulungan, no, at pakikilahok para umusad, patuloy na lumago o kaya maging maayos ang pamamahala ng ating HUA dyan sa inyong lugar. Kaya mga kapatid, sa mga susunod na vlog, baka yung ibang pagbabago na rin, no, kagaya ng tenure, terms of office, no, panunungkulan ng ating mga board of directors ang aking isusunod dyan, at saka yung iba pa na mga pagbabago. So sa ngayon po ay yan muna, at ako'y lubos nagpapasalamat na kayo po ay patuloy pa rin na sumusubaybay sa aking mga vlog kahit ay tagal na rin hindi ito nasundan. Ngayon pa lang, no, ang mahalaga dito ay patuloy pa rin, no, ang aking pagbabahagi sa inyo ng munting kaalaman tungkol dito sa ating Homeowners Association. Kung meron kayong mga katanungan, pwede po ninyong edirekta doon sa DSUD. Kung meron kayong mga pag-aalinlangan, ang DSUD ang siyang magbibigay sa atin ng tamang interpretasyon o paglilinaw. Ayan. Pero ito ay isang pagbabahagi ko lamang sa inyo batay po dito sa aking understanding dito sa mga provision na aking binanggit. Kaya muli, maraming salamat po sa ating lahat. Naway hindi po tayo magsawa na sumubaybay, no, dito sa aking mga binabahagi sa inyo na mga content ng vlog natin. Ayan. So more power po sa ating mga kahuwa at sa aking mga subscribers. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. Salamat po.